Pecha de peligro na naman. Ikaw din ba? Ubus na yung sweldo. Presyo'y tumataas pa. So anong ginagawa natin? Instant noodles, busog agad. Soft drinks, sakto pang energy. Kasi ano pa bang choice natin? Diba? Nagmahal na ang lahat. Wait, bakit parang may sumasakit dito? Likod? Kidneys? Or stress lang to? Doc, this is fine, right? Welcome to Doc Paki-Explain, kung saan tinatanong natin ang mga bagay na alam nating mali, pero patuloy pa rin nating ginagawa. I'm Yvonne, and importante ang kidney health awareness. Pag-uusapan natin ang organ na tinitiis lahat ng instant noodles, soft drinks, at maging puyat mo. Doc, paki-explain nga po, gaano kabigat yung damage ng mga mura lang naman na choices natin sa kidneys? Tamang katanungan yan. So, i-explain po natin ngayon kung ano ba ang katungkulan ng ating kidneys. Okay pa ba yung mga kidneys nyo? Ano ba ang mahalagang isaisip natin kung ano ba ang kahalagan ng ating kidneys sa ating katawan? Ang ating dalawang kidney sa katawan ay may mahalagang tungkulin. Ito ay ang pagsasala ng lason, basura, at dumi sa ating katawan. Ang ating kidneys din ang nagbabalanse ng ating tubig, mineral at chemical sa ating katawan, halimbawa ng asin sa ating dugo. Kailangan nating pahalagahan ang ating mga kidneys dahil 90% ng mga tao ay hindi po nagprepresenta ng mga simptomas at senyales sa ating kidney. Ano nga ba ang simptomas ng ating sakit sa kidney? Number 1, ito ay ang pamamaga ng ating katawan, makikita sa talukap ng ating mga mata, sa ating tiyan, sa ating mga kamay at sa ating mga legs. Pangalawa, tayo ay nahihirapang huminga, nawawala sa sarili, sumusuka, naduduwal at walang ganang kumain. Pwede rin ang taong nawawalan ng ganang matulog at kung minsan tayo ay nahihingal pag tayo ay naglalakad at nangangati ang ating katawan. Paano ba natin ito maiiwasan? Ano ba ang mahahalagang impormasyon at edukasyon na dapat nating malaman? Meron po tayong 8 mabisang paraan upang maiwasan natin ang ating sakit sa bato at manatiling lusog ang ating mga kidneys or bato sa ating katawan. Una-una, nire-recommenda po natin na mag-ehersisyo tayo ng at least 150 minutes per day na tamang activity, halimbawa ang paglalakad at paglilinis sa bahay or gardening. I-make sure din po natin na tayo ay nasa tamang timbang. Ang pag-check po ng timbang ay mahalaga at importante na kaugnayan sa pagkakaroon ng sakit sa bato. According sa Department of Health, ini-encourage nila tayong kumain ng pinggang Pinoy. Ang kasangkapan ng pinggang Pinoy ay hinahati sa Go, Grow, and Glow foods. Pangatlo ay ini-encourage din natin na i-check ang ating mga blood sugars. Ang pagkakaroon ng pagtaas ng blood sugar or uncontrolled na sugar ay isang mataas na risk factors katulad ng diabetes sa pagkakaroon ng sakit sa bato. Pang-apat ay i-check natin ang ating blood pressure. I-check natin kung ito ba ay controlled or sa tamang measurement ng blood pressure. Ang panglima po nating mabisang paraan sa pagkakaroon ng lusog na kidneys ay pag-inom ng wastong tubig sa araw-araw. Sabi ng DOH, sa pagsisiyasat nila, ini-encourage tayong uminom ng water at least 8 to 10 glasses of water a day. Ang pagiging hydrated ay magiging magaan sa ating katawan. Ang pang-anim is iwasan po natin ang paninigarilyo. Ang paninigarilyo po ay isa sa mga risk factors sa pagkakaroon ng problema sa kidney. Ang pang-anim, iwasan po natin ang regular na mag-inom ng painkillers
at herbal supplements na wala po sa prescription ng ating mga doktor. At ang pangwalong mabisang paraan sa pag-iwas sa sakit sa bato is meron po tayong magpa-regular check-up sa ating mga doktor at i-measure po natin ang ating kidney function. So, paano po ba i-measure ang ating kidney function? Pag meron po tayong risk factor katulad ng hypertension, diabetes, at meron po tayong lahi or sakit sa kidney, kailangan po nating magpa-check up. Isang simpleng urinalysis at examination sa dugo ay isa na pong importanteng examinasyon na makikita po natin if meron po tayong sakit sa kidney. Sabi nga nila, prevention is better than cure. So, dapat alagaan natin ang ating mga kidneys. At pag meron po kayong problema sa iyong mga kidneys, pumunta at kumonsulta sa inyong mga doktor. Espesyalista sa kidney, tinatawag na nephrologist. Ito ang tamang choice sa pagbabahagi ng tamang paraan at mabisang paraan sa pag-aalaga ng ating mga kidneys. Ayan na, yung akala nating tipid, yun pala yung kidneys natin yun ang babayad. Prevention is better than dialysis. Instant noodles at soft drinks, okay lang. Pero paminsan-minsan lang hindi araw-araw. Anong gusto nyo next? Liver damage from social drinking? Or laging inaantok pagkatapos kumain? Drop it, guys!